In chapter 1131 nga ni-reveal na itong napakalaking puno pala ng Elbaf in fact na yung matagal na nating hinahanap na Tree of Adam. As per Frankie nga, during Water 7 arc itong kahoy daw na galing sa Tree of Adam ang considered na pinakamataas na quality at pinakamatibay na kahoy sa mundo. Sa sobrang tibay nga daw ng mga barko na gawa sa puno ng Tree of Adam, kaya daw netong ma-withstand yung mga cannonball at gunfire. Ang pinakasikat na barko nga na gawa sa Tree of Adam itong Thousand Sunny ng Straw Hat Pirates, which is si Frankie mismo ang gumawa, at itong Oro Jackson na yung master naman ni Frankie ang gumawa na si Tom. Ang isa pa nga sa pinakasikat na puno sa kwento ng One Piece bukod sa Tree of Adam na until now hindi pa rin nare-reveal itong Tree of Eve. Yes, nakita na nga natin yung ugat o roots neto, which is ito nga yung nagbibigay liwanag sa buong Fishman Island. As per King Neptune nga dahil sa 10,000 feet daw yung lalim nila sa karagatan, malabo nga silang masinagan pa ng araw sa Fishman Island, since hindi nga daw aabot pa dito yung sinag ng araw. Pero dahil nga daw sa ugat ng Tree of Eve, kaya daw netong matransfer ang sinag ng araw pati na hangin galing sa surface at nadidistribute ito sa kanila. Ngayon during nga sa similar chapter kung saan ito nabanggit ni King Neptune na chapter 612, may isang statement dito si Usopp na talagang nga namang mapapaisip tayo. Nung marinig nga niya yung kwento patungkol sa Tree of Eve, agad ngang sumagi sa isip niya yung Tree of Adam. Nag-conclude nga itong si Usopp na baka may koneksyon daw itong dalawang puno na to. At yes, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to, yung possible connection ng Tree of Adam sa Tree of Eve. Kapag naririnig nga natin yung pangalan ng dalawang puno na to, I'm sure na ang unang papasok sa isip nyo yung kwento sa Bible patungkol sa mga unang tao na sila Adam at Eve. Obvious naman na dito hinango ni Oda yung mga pangalan ng puno na to. Kaya naman what if gaya sa kwento ng Adam at Eve, ganito rin exactly yung nangyari sa dalawang puno na to. Naguguluhan ba kayo? Ipaliwanag natin. Base nga sa kwento ng Adam at Eve, ang unang ginawa nga ng Diyos si Adam. At since lahat nga ng mga hayop at insekto sa mundo may mga partner, naisipan nga ng Diyos na gawan rin ng partner itong si Adam. At dito nga nabuo itong si Eve. Galing nga sa tadyang ni Adam, kinuha ito ng Diyos at hinulma itong si Eve. Later on nga nanirahan sila sa Garden of Eden. At dito nagkaroon ng rule ang Diyos na ang lahat ng puno na nandito pwedeng kainin at pitasin nila Adam, maliban lang daw sa bunga ng Tree of Knowledge, which is sinunod naman nila Adam itong simpleng rule na to. Pero later on nga may nagpakilalang ahas sa kanila at tinukso silang kainin yung bunga ng Tree of Knowledge. At dahil nga sa mabubulaklak na salita ng ahas na to napaniwala neto si Eve. At yes, kumain nga siya ng prutas na ipinagbabawal na ginaya rin naman ni Adam. At dahil dito nagkaroon na nga ng presensya itong sila Adam at Eve at naging aware na sila sa kanya-kanya nilang buhay. At eventually hindi ito nagustuhan ng Diyos, kaya sila pinaalis ng Garden of Eden. Ngayon i-apply nga natin itong kwento na to para makagawa tayo ng theory patungkol sa puno ng Tree of Adam at Tree of Eve. What if gaya ng nangyari kay Adam na kinuha ng Diyos mula sa tadyang niya si Eve, ganito rin yung nangyari sa Tree of Eve. Nagmula sa Tree of Adam itong Tree of Eve at tinanim ito. Possible, di ba? Mas lalo nga itong posible dahil nakita naman natin sa Elbaf na sobrang laki ng Tree of Adam. At although wala pang ang nire-reveal kung saan located ang Tree of Eve at kung ano exactly ang itsura neto, magkakaroon na nga tayo ng hint na napakalaki rin ng puno na to. Since gaya nga ng nabanggit natin kanina, 10,000 feet mula sa karagatan yung lokasyon netong Fishman Island. At yung fact nga na umaabot yung roots o yung ugat ng Tree of Eve sa ganito kalalim na karagatan, it makes sense lang na isipin na sobrang laki ng Tree of Eve. So saan nga ba exactly
makikita itong Tree of Eve. Marami nga ang nagsasabi na possible daw na nasa Merijoa ito o nasa mismong Holy Land at tinatago lang ito ng world government, which is I agree dahil logical ngang isipin na nandito talaga itong puno na to since yung lokasyon nga ng Fishman Island ay nasa ilalim mismo ng Holy Land at dahil nga sa nandito yung roots ng Tree of Eve talagang may isip natin na nasa taas neto yung katawan ng puno na to. Kuya Eneru, ibig sabihin ba neto natatakpan currently ng red line yung Tree of Eve o nasa loob mismo ng red line itong puno na to? Yes guys, sa tingin ko nga ganito ang status ngayon ng Tree of Eve. Nasa loob siya ng red line at pwedeng ito yung rason kung bakit rin nabuo ang red line para takpan ang Tree of Eve dahil nakita naman natin kay Laboon pati na sa iba pang whale ng Fishman Island na lagi nilang inuumpog yung sarili nila sa red line na para bang naturally hindi talaga supposedly na nag-e-exist itong malaking bato na to. Sa tanong nga kung ano yung purpose at bakit kailangang itago itong Tree of Eve, isa nga lang ang naiisip natin at ito nga dahil sa ito yung puno na nagpo-produce ng mga devil fruits. Dahil hindi ba kayo nagtataka bakit yung pinakamalalakas na devil fruit na alam natin laging nag-e-exist sa side ng world government at marines gaya na lang ng Mago-Mago no Mi ni Fleet Admiral Sakazuki, itong Ice Fruit ni Admiral Kuzan o hindi kaya itong Pika no Mi ni Admiral Kizaru at even itong devil fruit ni Kaido originally nga na Celestial Dragons ang may hawak neto. Ni-reveal nga yan during sa chapter 1096 sa flashback ng God Valley incident. Ibig sabihin may pinagkukuhaan itong mga Celestial Dragons na to ng mga devil fruits na hawak nila. Hindi kaya ito yung rason ng pagkaubos ng mga Lunarian noon dahil ni-reveal nga ni Whitebeard kay Marco na bago pa manirahan ang world government at mga Celestial Dragons sa tuktok ng Red Line originally daw na may Lunarian na mga nakatira dito. Hindi kaya ang purpose ng pagtira nila dito para protektahan ang Tree of Eve na nagpo-produce ng mga devil fruits mula sa masasama at since nakita itong opportunity ng world government sa pilitan nilang pinaalis itong mga Lunarian para sila na ang makapag-control sa Tree of Eve. Anyway, bibigyan ko nga kayo ng senaryo sa possible na nangyari mula umpisa hanggang 800 years ago at hanggang sa ngayon para mas ma-visualize nyo itong theory natin. Nung unang panahon ginawa ng Sun God itong Tree of Adam na kayang makapag-produce ng mga devil fruits which is bawal kainin since isusumpa nga na hindi na makakalungoy pa sa karagatan at itatakwil ng dagat. Pero may mga tao ngang makukulit similar sa nangyari kila Adam at Eve sa kwento ng Bible at may kumain pa rin ng mga devil fruits. Nung makita nga nila yung potential neto at talagang lumalakas ang mga nakakain neto, dito na sila nagkaroon ng interes na bakit hindi sila magpatubo ng similar sa Tree of Adam which is nangyari nga. Kumuha sila ng portion ng Adam tree at dito na tumubo ang Tree of Eve. Later on nga 800 years ago dahil sa gera na pinagdaanan ng Tree of Adam mula sa malalakas na giants ng Elbaf, nawalan na ng kakayanan itong Tree of Adam na makapag-produce pa ng mga devil fruits. Meaning ang natitirang puno na lang na kayang mag-produce ng devil fruit itong Tree of Eve na matatagpuan sa Grand Line. At sa kagustuhan nga ng mga tao na hindi ito gamitin sa masamang hangarin, pinrotektahan itong puno na to. At dito na nabuo itong Red Line para itago itong Tree of Eve. Naglagay rin sila ng mga taong magbabantay sa puno na to, which is ito na nga yung mga Lunarian. Pero dahil nga sa kasakiman ng mga tao sa kapangyarihan, tinake over nila ang lugar na to at bumuo ng world government na until now nakatayo pa rin. Yes guys, tama ang hinala nyo. Hindi kaya yung Ancient Kingdom dito talaga originally na nakatayo sa kung saan supposedly na nakatanim itong Tree of Eve? Hindi kaya mirror ng Elbaf ganito rin ang original na itsura ng Ancient Kingdom, pero imbes na Tree of Adam, Tree of Eve naman ang nakatayo sa Ancient Kingdom? Nagtulong-tulong ang 20 kingdoms na patumbahin itong Ancient Kingdom dahil sa kagustuhan nilang ma-acquire itong puno ng Tree of Eve na kayang mag-produce ng mga devil fruits.
Anyway, medyo bibitinin ko nga kayo mula sa theory na to. Kung trip nyo nga ng part 2 patungkol dito, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para malaman ko kung interesado kayo. Bali, ayan na nga yung theory natin patungkol sa Tree of Adam at Tree of Eve na dalawa sa pinakasikat na puno sa mundo ng One Piece. So yun lang, peace